Nang makumpirma ko na walang tawag ay natulog na lang ako. Inabot ako ng 3:00 kagabi, kakaantay. Hindi ko alam kung talaga bang nakatulog ako o nakapikit lang ako sa sobrang antok ko ngayon. Gabi-gabi na lang akong pinupuyat nitong rotary phone na to. Pero, bakit kaya hindi nag-ring kagabi? Okay lang kaya si Celeste? April 6 na ngayon. 13 days bago ang sunog na magaganap. Oh, hulaan ko pre. Wala kang tulog no? Oo nga pre. Teka, paano mo nalaman? Lagi naman pre. Halata sa mukha mo eh. Bakit? Nauubos na makapugian ko sa kakapuyat? Buhat na buhat ah. Kabahan ka nga. Paano kasi napuyat ako kagabi pre? Kasi di kami nag-usap ni Celeste. Celeste pangalan niya? Ayop na yan, lumang-luma. 1898 nga, di ba pre? Ano gusto mong pangalan? Princess? Tarantado? Biro lang eh. So, ano meron kagabi? Namiss mo ba? Kasi di kayo nag-usap? Okay lang yan pre. Magpamiss ka rin minsan. Hindi gagi, nag-worry lang ako. Kasi gabi-gabi naman nagre-ring yung phone. Pero after namin i-confirm na nag-i-exist talaga yung calls namin, biglang di nag-ring. Ano bang ginawa nyo? Sabi ko kasi kay Celeste, magtanim siya sa garden namin dun sa likod ng isang bagay. Ayun, tinanim niya yung latang kahon, tapos hinukay ko sa lupa kinabukasan. Tapos di nag-ring. Baka naman hindi talaga siya naglagay. Asan yung lata? Dala mo ba? Oo, eto pre oh. Baka binili mo lang to online ah. Bugok! Ba't ko bibilin sa online yan? Loko-loko ka eh. Bilis mo kasing maniwala agad eh. Amoy lupa pa to pre ah. Mukhang tagal na ng pinagdaanan nito. Kita mo yan? Siya nagsulat yan. Ayos tong nabili mo sa online pre ah, parang totoo. Saan ka nakabili nito? Share mo nga yung link. Pero, maganda siya magsulat, diba? Pre, ang lakas na ng tama mo dyan sa nakakausap mo ah. Kung meron man may tama dito sa atin, ikaw yun. Lakas mo. Ako? Mafo-fall? Kay Celeste? Asa? Mas matanda pa yun sa ninuno ko. Tsaka, bakit naman ako mafo-fall sa taong di ko kilala at nakikita? Alas 4 na ng hapon nang makauwi ako sa aking tirahan. Agad-agad akong tumungo sa aking silid at tinignan ng rotaryo na telepono. Hindi ko nakausap si Ellie. Nagantay kaya siya ng tawag? Kahit na hindi ko nakikita si Ellie at boses lamang niya ang naririnig ko, pakiramdam ko ay kilalang kilala ko na siya dahil napakagaan ng loob ko sa kanya. Pakiramdam ko ay isa siya sa mga tunay na tao na aking nakakasalamuha. Kung minsan nga ay hinahanap ko siya sa aking paligid, maaari kayang nandito rin siya sa panahon ko? Kung nandito man si Ellie sa panahon na ito, ay sana magtagpo ang mga landas namin. Tinitiyak kong napakabuti niyang tao. Binuksan ko ang bintana at tumungaw. Sumilay sa akin ang ngiti ni Maria habang siya ay kumakaway. Ganon din ako sa kanya. Si Maria ay isa sa aking mga matalik na kaibigan. Isa rin siyang mamahayag at kagaya ko ay pinaglalaban ng karapatan pangtao ng kapwa Pilipino. Nakakatuwang isipin na ang panahon ni Ellie ay nakararanas ng kasaganahan. Maaari kayang nakararanas na rin sila ng kalayaan mula sa pananakop?